Hello po mga mommies! So this vlog is about postpartum update or informative video na rin para sa mga taga-subaybay ko dito sa TikTok about pregnancy, motherhood, and breastfeeding journey. For this video is for postpartum update naman. Now, I'm currently 20 days postpartum. Kung napapansin nyo, humaba na liig ko, tapos nawala na rin yung double chin ko, kasi bumabalik-balik na rin yung timbang ko dahil I'm exclusively breastfeeding. Ang lakas po talagang makapayat, makabalik ng tummy kapag ikaw exclusively breastfeeding. Bakit po? Kasi kapag tayo ay nagpapa-breastfeed, meron pong hormones na nire-release ang ating katawan kapag sinasak na po ni baby ang ating breast or kapag nagkakaroon ng milk production. Ito po yung tinatawag na oxytocin. Ito pong oxytocin na to is nagkukos siya ng contraction or paghilab ng matres natin na magiging resulta ng pagliit ng matres at unti-unting pagliit ng tiyan. Kaya mahalaga din po ang pagpapa-breastfeed kung gusto nyo agad bumalik ang inyong timbang at lumiit ang inyong tummy. So, very effective nun kasi kapag tayo ay nagpapa-breastfeed, 500 calories po agad ang nawawala sa atin. Kaya kailangan natin kumain after natin magpa-breastfeed or makakaramdam ka talaga ng gutom right after na magpadede ka. O ano ba nangyayari or mga ginagawa kapag ikaw ay nasa postpartum period na? First, meron diyang bleeding. Siyempre, di ba? Mapa-CS ka man or normal delivery, meron kang vaginal bleeding. Magkakaroon ka talaga ng lochia na tinatawag or yung dugong lumalabas sa'yo. Ito po ay naglalast for a month, kaya huwag kayong masyadong mag-worry dyan kung inabot na ang dugo nyo for 1 month dahil umaabot po talaga ng ganun, kahaba, on and off. During the first 7 days, madugo pa. As in, minsan may mga buo-buo or red na red. Hanggang later on, magiging yung red, magiging pink, magiging brown. Sa paggamit naman ng napkin, from diaper to sanitary napkin, to napkin, hanggang gagamit ka na lang ng panty liner. Sa postpartum din po, meron din po tayong tinatawag na postpartum visit. Nangyayari po to sa ika-7th day ng inyong postpartum. Kailangan nyo po mag-visit sa inyong doktor for postpartum check-up. And ito malala, i-IE po ulit tayo. Kahit na ikaw ay CS or normal delivery, i-IE ka po talaga. Bakit? Titignan mo yung cervix kung open ba or closed, yung quality of healing, lalo na kung meron kayong episiotomy or kayo po ay natahi, titingnan din po yan ng OB nyo. Kung kumusta naman po ba yung healing, hinog pa ba or pagaling na, may sinulit pa ba, mga ganon. Syempre, titingnan din yung tummy nyo, titingnan kung maayos ba yung healing, contracted yung uterus, lumiit na ba yung matres, ganon. Tapos, andyan na rin pumapasok yung mga gamot na irereseta sa inyo, mga vitamins na ititik nyo during postpartum period. And ito, additional knowledge lang para sa mga breastfeeding mom, sabi ng doktor ko or ng OB ko, kapag kayo po ay exclusively breastfeeding, dapat hindi daw mawawala sa inyo ang iron supplement and calcium for 3 months or more habang kayo nagpapa-breastfeed. Yun daw yung importanteng vitamins na kailangan i-take nyo during your breastfeeding journey. Again, iron supplement and calcium. Family planning, kung ano yung masasuggest ng OB mo na family planning method na gagamitin yung mag-isawa, pag-uusapan nyo din po yun. And lastly, yung mga emotional, physical, and mental health mo, i-assess din yan ng OB. Kaya very important talaga ang postpartum check-up. Kaya huwag nyo po yun mamimiss kasi importante na ma-check tayo ng OB natin during our postpartum period kasi hindi natin masasabi yung health and wealth. During your postpartum, kahit na andyan na si baby, lumabas na si baby, priority natin si baby, don't forget to prioritize yourself. Kasi importante na tayo ay healthy and okay para mas maaalagaan din natin si baby ng maayos. Don't forget to take your vitamins, kumain ka ng 3 times a day or even merienda or snacks. Lalo na kung ikaw ay breastfeeding, kailangan mo yan. And syempre, nagpapagaling pa tayo. Kailangan bumalik yung energy na nawala sa atin during our labor and delivery. Next, kailangan syempre makabawi-bawi tayo ng tulog. Matulungan natin yung sarili natin na magpagaling. Alam ko, mahirap kasi ito na ang sleepless nights during newborn stage, but don't forget to take a nap, take a rest, and sleep well. If you need to ask help para lang makatulog, do it. Basta mga mommies, ang advice ko lang po sa inyo, kailangan talaga, bukod kay baby, i-prioritize din natin yung self natin na maging healthy, maging okay ang tulog, mentally healthy, para mas maalagaan natin si baby natin ng maayos. Syempre, you need to be strong kasi ito na yung stage talaga na mas marami kang walang tulog. And kapag mas maraming walang tulog, mas mainit ang ulo, mas onti ang pasensya. Kaya you need to be strong and labanan mo yon and fight lang. So that's it for this informative video. I hope nakatulong ito para sa mga kapwa ko nasa postpartum stage ngayon. Thank you for watching this video and see you on my next vlog.